Sunod-sunod ng naging paghabol ng administrasyon sa mga oligarch na niloloko ang gobyerno. Let this be a lesson to others. This administration will spare no one found cheating the government of its due. Binalaan din ni Pangulong Duterte ang business tycoon chairman at CEO ng Philippine Airlines na si Lucio Tan, na ipasasara niya ang Ninoy Aquino International Terminal 2 kung hindi nito babayaran ang mga utang sa gobyerno. Ibinunyag din ng Pangulo na tinanggihan niya ang mga negosyante na pondohan ng kanyang kampanya at kabilang sa mga ito si Lucio Tan. Kaya kayong mga yayaman na yung mga tax evasion ninyo, magbayad kayo. Kaya si Lucio Tan, halos to the last day ng kampanya, habol ng habol sa akin yan. Kasi gusto magbigay ng pera sa akin. Lucio Tan has almost 30 billion. He has to pay. Ayon sa Department of Transportation, umabot sa 7 bilyong pisong halaga ng navigational fees at iba pang charges ang hindi binayaran ng PAL sa gobyerno. Kasama dito ang 6.97 billion pesos na utang sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, habang higit 322 million pesos naman sa Manila International Airport Authority. Ayon sa kagawaran, humiling ang airline company na bayaran ang nasabing utang sa loob ng 7 taon, ngunit tinagihan nila ito. Lucio Tan, 6 billion. Noon pa yan. Walang kolekta-kolekta. Walang bayad-bayad. Kasi matakot na mag-enforce ang ano dyan, Mayor. Kasi pag ginalaw mo, gastusan ka raw ng destabilization. Ako mas mabuti, mag-contribute siya doon. Kasi kung may maniwala pa ng sundalo sa akin, siya unahin ko. Either magbayad ka, tuliin kita uli. Dahil na rin sa tapang at seryosong pagpapatupad ng batas ng Pangulo, tumalima ang PAL at binayaran ng 6 na bilyong pisong utang ang pamahalaan na mula pa taong 1976 hanggang July 2017. Tanging si Pangulong Duterte lang ang presidente ng bansa na nagawang pagbayarin si Tan sa halos 3 dekadang utang.